Punchline. May episode tayo na ganito yung kay Hauser. Against experience. No? Nung pumasok ako ng master sa Japan, ang na-realize ko, ang grade pa lang namin is pass and failed lang. Yeah. And nakatulong sa akin yun ng malaki, no? At saka yung sa mga cooperation ng mga kaklase ko, walang competition. Of course, mayroong competition internally, individually, no? Pero as a group, walang competition kasi pass or fail lang, no? Tapos, isa pa sa mga, nung nag-masters ako ng first time, ito, way back ito ng mga 30 years ago na to, no? So, tuwing may klase kami, may mga professor, mga kaklase ko, late dumarating sa class. Tapos, pagdating sa class, tulog. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Di ba nagagalit ang professor? Na-realize ko lang afterwards na ang tapos yung kung natutulog tapos natapos na ang klase during winter and natutulog pa rin yung bata, hindi niya gigisingin, no? Meron jacket yung bata, ipo-fold niya yung jacket sa bata, parang blanket. Ako nasa likod, ino-observe ko. Hindi ko maintindihan bakit gano'n ang mga reaction, ang ginagawa ng professor. Later on, na-realize ko na ang important, yung bata pala, buong gabi nag-i-experiment. Nag-i-experiment. So, ang pinaka-importante sa professor namin, o doon sa mga to, is not yung knowledge, not yung information na makukuha mo, pero yung creating a knowledge, yung through the experiment, na ginawa niya the night before. So, creating a knowledge compared to learn knowledge. So, yung importance ng gano'n na activity, kung ilalagay ipa-practice sa grading, kasi kung pass or fail ka lang naman, di ba? Hindi, ini-encourage mo yung creating knowledge, no? Yeah. So rather than learning known knowledge, no? Kasi pagpunta ka sa klase, tapos at that time yung mga teacher ko na Japanese, may mga iba sa kanila, nakikipag-usap sa blackboard lang. Tapos yung mga iba, of course, matutulog lang kasi pagod eh. Matutulog lang. So, iba yung learning na, ako ang tingin ko, ang kaibahan is Western knowledge, Western type of education, and Eastern way of learning. Meron separation sa tingin ko. No? Tayo sa Pilipinas, because of our history, we kind of adopted the Western way of learning. No? So, dapat siguro lang challenge sa atin na hanapin natin yung inherently Filipino way of learning. No? It cannot be unique, but it can be a combination of our Asian and Western traditions. No? So, so that's my element of the grading. No? Yeah. Learning climb na reach mo by failing, sa experience ko talagang mas madami ako natutunan by making the mistakes. That's right. Ang masasabi ko lang briefly, yung education natin, I think we're going to pumupunta na tayo doon, pero medyo hindi lang na-codified or na-systematize yung idea ng permission to fail. Inherently sana yung education natin, embedded into it is the permission to fail. Kasi ngayon walang permission to fail. Pag na LOA ka or meron kang hindi maganda ang tingin, ganyan. Pero sa akin, okay yun, maganda lang yun, maganda. Ibig sabihin nun, nakakaroon ng reflection. No? So, pero paano i-codified, i-systematize, challenge sa ating mga educator, no? So, yeah. Gusto ko i-bring up lang yung roses. Okay. I was wondering, Doc Benji, if you could share a bit about the
Roses Lab, and na-share mo na yung ilan ng yung main idea ng Roses Lab, and if you could share more a bit about the background and research interests of Roses. Okay. So yung good. So yung Roses Lab is basically an intersection. So we research on the intersection of at least 2 or 3 fields. No, so ibig sabihin, meron akong, 'di ba, meron kaming optical science, tapos meron kaming photonic engineering, tapos meron kaming system engineering or system science. So sa gitna kami. Hindi kami nagda-dive ng kunyari non-linear physics, pupunta kami, bababa kami ng linear physics, hindi kami kukuha ng gano'n. Hindi rin kami mag-compute in photonics engineering for simple photonics engineering. Pero nasa interface kami kasi so bibigyan ko ng example 'yon, ano. Nagtrabaho ako ng 35 years ng photonic ng telecommunication. So medyo alam ko na ang photonics, no. Mahaba yung experience ko ng photonics from spectroscopy to nanometrology to photonic integrated circuit, from the device side tapos up to the system level computer. Naging part ako ng optical networking, no. During the early time, kami yung mga nagre-research ng optical engineering, optical networking from the time ng Japan to the time ng US, no. Ngayon nung nag-work ako sa Ateneo, isa sa mga main concern ko is to adapt yung ano yung high-tech na level, tapos ano yung tinuturo sa klase, no. So ang isa sa mga napag-isipan ko at that time is yung emerge ang photonic engineering, photonic integrated circuit in particular, to Einstein relativity. So very physics yun inaaral, no. So ang ginawa namin na research at that time is to how to find a photonic analog of a principle ng special relativity, no. So hinanap namin yon, and then we would like to merge two separate field of special relativity and photonic engineering. Isa engineering, isa optical science, and very physical, no. So gumawa kami ng Einstein relativity. Yung at that time ang mga principles sa special relativity, meron tinatawag na Einstein velocity addition, a different way of doing addition ng velocity. Tapos kailangan hanapan namin, okay, paano ba gagawin mo yan sa photonics, no? And in particular in optical ring resonator. So nakita ko na ang phase response ng optical ring resonator or any resonator at that matter is the same ng expression ng special relativity, particularly Thomas Engel. So pareho yung math nila. So kung maintindihan mo yung special relativity na Thomas Engel, maintindihan mo ang phase response ng photonic integrated circuit. Isa lang kasi sila, eh. So yun yung naging parang naging process, no. Tapos kung nagawa na namin yung Thomas Engel, meron pang aspect ng special relativity na velocity addition. So hinanap din namin yung equivalent ng velocity addition with Thomas Engel, no. And with phase with ring resonator, no. Tapos habang ginagawa namin, nagsisimulate yon, student came to me and says, okay, we will do that in, pwede po ba natin i-experiment yan? So sabi ko, okay, medyo mahal yata yung photonic integrated circuit, mahal yan. So ang tanong na lang is, pwede natin gawin ba yan sa electrical circuit? So naghanap naman kami ng analogy ng special relativity phenomena as implemented or as reflected by the electronic circuit. So gumawa kami meron kami mga paper on this one na napapakita na pwede mong aralin
ang special relativity phenomena using electronic circuit lang na pareho yung kanyang responses, no? And with that, na-develop yung idea, and I'm pursuing it very strongly, na-develop yung idea na yung concept connectivity, yung innovative physics and engineering by concept connectivity. So, dapat familiar tayo sa one-to-one, pero hindi tayo familiar sa panglahatan, no? So, ang isa sa mga ginagawa namin, yung learning namin na nakuha sa special relativity, in-apply ko na ngayon and we have a paper on it, no? SPP pa lang muna, hindi pa journal. We apply it to image compression. Nakita namin na ang equation na ginagamit ng special relativity, i-modify mo lang na konti, pwede mong gamitin sa image compression. Tapos, di uso ngayon yung artificial intelligence, yung convolution network, things like that. So, naghanap naman ako, saan ginagamit yung principle na pwede namin. Makikita mo pala, yung decision ng neuron network, yung equation niya, yung nonlinear equation niya na nagbe-base ng whether to spike or not to spike, or to add or not to add yung mga ano yan, is also defined by nearly the same equation. So, in-apply namin yung learning ng special relativity. We created a new activation function for neuron network. So, ang ROSES is like that. Previous idea, ina-adapt sa other known phenomena or known situation. No? So, yung research namin is at the interface of 3 or 4 for different fields, no. So yun yung isang part ng ROSES lab na nag-incorporate. The other part is ako naniniwala na on the advancement of field, ako naniniwala na ang mga Pilipino magagaling sa photonic integrated circuit, but on the design side lang. So yung aming laboratory, we're trying to be the hub for future PIC designer, but also testing and characterization. So dalawa yung aming role. Meron kaming designer, we try to develop yung ability to design photonic integrated circuit. At the same time, we're trying to learn kung paano yung pakonti-konti yung testing and characterization. Mahal kasi ang testing and characterization. Yung fabrication, i-outsource namin, no? So, yung Ateneo ROSES Lab is the first photonic integrated circuit design and testing and characterization sa Philippines na lab, no? And we want sana ma-combine yung idea ng engineering and physics, no. So yun yung sabi ng professor ko, ibabalik ko lang yun, no. When you graduate with physics, after the first day you have to learn how to think like an engineer. But if you are an engineer, you're a graduate of engineer, and sabi niya nga, learn how to think like a physicist, no? So yun yung aming that's how we try to make it alive. Ang ganda nung idea behind dun sa pagta-try mag-merge ng magkakaibang fields or hanapin yung interface sa kanila. And bilang isang nerd kasi palaging iniisip ko na halimbawa kung sa nagko-combine ito ng mga bendings sa Avatar universe to create new bendings or breeding sa Demon Slayer na universe to create new breedings. So dito is, and as a cosmologist din kasi na-appreciate ko yung paggawa ng analogs to relativistic systems kasi my opinion being one that studied relativity, kapag kami tinanong mo, then you ask us for how to visualize these things. For on our side, we think we are describing it because we can imagine it, but
I doubt na natatransmit talaga namin kung paano siya ma-imagine until makita mo sa devices or sa analogs kung paano sila nagwo-work. Kaya yung analogs nga sa photonic systems gaya nito, may magandang analog nga din ng black holes on using hydrodynamics bathtubs na talagang ito yung mas makakapag-capture ng interest pa ng mga tao or makapag-explain than us trying to actually may black hole din using photonics, no? May photonics version ng analog na yeah. So at saka madaling matutunan kung if we are working yung idea ng analog, madaling matutunan. Ako ang vision, ang tingin ko, pag natutunan mo ang isa through the analog, matututunan mo kagad, makukuha mo kagad yung principle ng isa. And sa klase natin, babalik tayo sa education, no? Sa klase natin, pag pasok ka sa isang class ng electromagnetic, tapos punong-puno yung ulo, tapos 1 hour afterward, punta ka na sa classical mechanics, punong-puno ang tulo. After 1 hour, balik ka sa quantum, punong-puno. After sometimes, magkakaroon ng strategy yung brain natin, no, na aaralin ko lang yung kailangan ko kasi masakit sa ulo na ang dami-dami na pinag-aaralan. Pero ang analogy, alamin mo lang yung isang aspect ng special relativity. Pupunta ka ng electronic, punta ka ng photonics, punta ka ng artificial intelligence, punta ka ng image processing. Pare-pareho lang pala yan. Ganun ang madaling conclusion, no? Makukuha kagad, no? So, yung bata, I think yung bata pag nag-aaral, hindi pagod yung isip, no? Pero mas broader yung pananaw niya, no? Yeah. Tapos, papasok na rin po dyan yung nabanggit kanina na scientific maturity. Yeah. So I think part ng scientific maturity ay yung ability na mapag-connect yung lahat ng mga bagay. Tapos doon lalabas yung creativity mo. As an older guy na nga din, relatively, mas na-appreciate ko din na magkakaiba yung kinds ng learning ng mga tao. Ang hirap ituro ng relativity as a theoretical subject. I realize that others cannot learn it the same way. They have to do experiment or figure that in some other way. Na yung struggle is always trying to teach it theoretically na sobrang challenging. Tapos so that's for student, for naman para sa atin na mga researcher. Pag nakuha na yung analog at saka nakuha yung idea ng concept connectivity, meron konting opening na sabi nga ni Philip ba? Sabi ni Philip. Kasi ang magiging question is, kung nakuha na yung concept is, sa field ko ba meron kaya rin ba ito? Meron opening na ng actual research. Ang problema natin ng research, di ba? Lagi sinusundan natin kung sino yung advance kasi hahanapin natin kung para makatulong tayo. Lagi sunod lang tayo, no? Pero kung embedded yung sa buhay natin yung concept connectivity, ang laging tanong is paano ko ba mahahanap sa field ko na para hindi ako, baka makakuha ako ng hindi pa nakikita ng ibang tao, no? So, yun yung I think it's an opening or it's a door that I believe na in Philippines na meron, kasi hindi ginagawa ng marami ito Ang ginagawa ng physics community is mag-dive talaga sa yung horizontal one, ang ginagawa, di ba dalawa yung type of learning daw, yung you go deep into learning. Tapos yung isa is yung go horizontal. Yung deep, mga hard science. Yung mga horizontal, ang maraming gumagamit noon is yung mga soft sciences, no? Bakit hindi tayo rin, no? Bakit hindi natin kunin yung inaaral ng mga ibang tao tapos i-ano natin, horizontal yung learning din natin. Kasi part na ng learning natin is to go deep Bakit hindi umakyat tayo? So, tapos So,
yung roses, balik ako sa roses, yung mga topic namin is like that, no? Hindi naman kami nagda-dive talaga ng malalim ng mga special topic, no? For example, kung quantum, aabutin lang namin yung quantum na useful for us. Or doon kami we also do partial differential equation as part of our mathematical physics, no? Meron din kaming mga paper on that. Pero kung titingnan mo yung the same kwento, no? Yung partial differential equation, to solve the partial differential equation, kailangan meron kang tinatawag na guess function, no? Na ipapasok mo tapos i-equalize mo lahat na lang best. Yung guess function namin is always the function ng special relativity. Pinasok namin yun tapos we can equate it and we can find it. Of course, yung tawag nila iba, no? Iba yung sa atin sa mga physicists is yung Einstein phenomena or the equation ng phenomena ng equation. Sa mga mathematician ang tawag nila ansat, no? Basta't familiar lang tayo na hindi tayo malito sa pangalan. Basta't alam lang natin yung core. Pwede tayong paikot-ikot. Yeah. Ganda ng idea ng lab. So sa roses ba yung encourage yung pass-fail system or Frankie nakangiti. ang lagi kong sinasabi sa of course mahirap yung pero ang sa akin yung failure, sabi ko kasi nagsisimula lahat kami, no, mga bachelor, mayroon akong 2 o 3 masters pero lahat bachelor, no. So expect mo na magkakaroon ng failure, expect mo na kasi nagle-learn pa lang naman sila, di ba? Nagle-learn pa lang lahat kami. So may expectation na mag-fail. Pero constrained kami ng time, constrained kami ng budget. So we try to minimize, no. Pero pag dumating sa decision na nagkamali talaga, okay lang. It's part of learning, no. Ikukwento ko lang nung bakit ganito yung position ko, no. Nung nagma-masters ako, nag-experiment ako sa Osaka, nakadamage ako ng medyo 500,000 yen na device. Nasira ako. So, ang worry ko, inabot ako ng 2 weeks. Medyo tinatago ko yung device kasi hindi ko pakita sa professor ko. Ang pinag-iisipan ko, paano ko babayaran ito? So, kina-calculate ko na yung aking stipend. Tapos alam ko hindi ko mababayaran. So, sabi ko ilang taon ko ito babayaran kung pwedeng yung monthly ko na lang, no. After 2 weeks nagkaroon ako ng courage to say to my professor na kasi na-calculate ko na abutin ako ng 2 years, babayaran ko yan monthly. Of course, wala akong mapapadala sa bahay, pero importante, no. So, nilapitan ko yung professor ko. Tapos sabi ko, nakasira po ako ng detector, no. Tapos sabi niya sa akin, ang iniisip ko, sasabihin niya, ang pag-uusapan namin, magkano ang babayaran ko, no, magkano yan. Ang sabi sa akin, that's good, that's okay. That's good. Biglang nawala yung pera na iniisip ko na babayaran ko. Nakalimutan ko na kung sasabihin niya. Basta ano man ang sinabi niya, kinalimutan ko na kasi ang nasa isip ko yung pera. Tapos sinabi niya sa akin na narinig ko afterwards, if you don't fail, you don't learn. Yun ang sabi niya sa akin, no? So yung takeaway ko sa mga last na messages mo is yung sa roses, there's an expectation of failure which I think yun yung cool. Magandang idea talaga, diba? Kailangan nating i-embrace talaga yung failure kasi part siya ng learning process. And I think isa siguro sa mga reasons din bakit konti yung
yung nagpo-pursue for example ng mga careers sa hard sciences kasi una may impression na para lang yun sa matatalino. Tapos Yung success next emphasis. yung education system natin may obsession sa ranking at success. Tapos parang na-ignore yung part na behind that success ay sobrang daming failure na nakatambak lang. Yeah. And magandang prinsipyo na kailangan nating i-embrace talaga yung failure to succeed. Feeling mo din kailangan siya ma-emphasize pa so students can actually hear it. Kasi yung most ng pressure sa students is the fear of failing. Yeah. Siguro in connection na rin sa kwento ni Doc Benji, I think especially coming from an experimental lab, meron kasi siya sa ating tradisyon ng takutan. Di ba? Pag sinira mo yan, mahal-mahal yan, babayaran mo yan. And then, hindi na tayo, instead of just trying to play around with equipment, ayaw na nating hawakan. But the idea is, as Doc Benji mentioned earlier, we learn with our hands. Diba? Habang binubuting-ting mo yung equipment, you realize na ganito pala siya nag-work. Kapag ganito yung ginawa niya, ito yung mangyayari. And that's how we learn. And that's how some of us learn. So, kung alisin mo kagad yung part na yun, na tinakot mo kagad na, pag ginalaw yan, pag nasira mo yan, mahal-mahal na yun, babayaran mo yan. Nandun kagad yung hesitation eh. So, wag na lang, di ko na lang hawakan yan, iba na lang gawin ko. Diba? So, actually na-experience, well, hindi ako nakasira ng gamit. Pero, when I came here then, na-realize ko rin yun na, ang daming beses na may nasisirang equipment dito. But the PI would just say, okay, kasama sa budget ko yan. Na-account ko na may masisira. So, di ba, parang kailangan ma-foresee natin that there's always room for failure. Kasi kung hindi, wala tayong patutunguhan. Paggagawa tayo ng future project proposals, may line for failure, 500K. May budget for failure. Yeah, pero diba, nandun naman talaga yun. Kaya may budget tayo for maintenance. Yeah. Kasi ina-assume na natin na okay, so kailangan. Hindi lang siya para maglinis or mag-what. Pero allotted na rin siya na in case mag-breakdown ng isang equipment, meron nang naka-assign doon. Thank you sa pag-share. So I guess medyo mahaba na din yung episode. And it's a fair place to also close it. So Doc Benji, if you could just give us and the audience final pieces of advice about research and life and surviving physics, please go ahead. Okay. On the side of surviving physics, hindi ko pa alam kung paano, no? So, I'm struggling. Still there. Still surviving. On the surviving. Just live long enough. Yeah. On long enough. Learning or yung advice sa mga young physicists. Hindi ako original, so I will use the advice from my professors, no, na especially in Philippines, I think it's very necessary, no. Even though we started with nagsimula tayo ng physics, kailangan after ng physics, kailangan we had to learn how to think like an engineer. And in the same way, when we finish our engineering, we should start learning how to think like a physicist, no. Yun ang invitation ko sa mga nakikinig o sa mga estudyante, no. Ito na yung panahon na hindi pa pwedeng physics ka na lang o pwedeng engineering ka na lang. No? Ito yung panahon na dapat nagsasama, nagbe-merge yung dalawa. In fact, I gave a talk with young student. Yung generation ko, yung physics at saka engineering is required. No? Yung generation ng mga magulang ko, yun yung pwede ka lang mag-physics, pwede ka mag-engineering, mag-civil engineering, pwede na yan, you will survive in life. No? Pero yung as a researcher tayo, I think ito yung sa generation ko, kailangan nag-merge yung dalawa.
sa generation ninyo, kasi bata pa kayo, medyo, compare sa akin, hindi na dalawa lang ang engineering and physics ang kailangan nyo. May pangatlo na medyo you are challenged, no? So, even to the young, yung pangatlong dapat na emerge nyo is yung artificial intelligence. Oh, yeah. Hindi natin alam kung paano gagawin yon. Kahit na ako hindi ko alam kung paano gagawin. Humahabol lang ako. Pero sa generation nyo, yung tatlo na yon dapat ma-merge nyo in a creative way, no? So, yeah. Good luck sa inyo. Ako na lang yung tigatingin. Siguro sa lahat ng fields nga ngayon, palaging elephant in the room yung AI. Yeah, that's true. Di ba? Palaging More present sa- yung AI, machine learning, at kung paano mo Diba? siya ma-apply sa field. More sa scientific fields. Actually Mas here, more din parang siya sa- napansin ko yan na they're putting more emphasis sa AI tsaka quantum computing. Yeah. Yeah. So anything quantum related, kailangan pasok mo yan. So parang, actually it's a bit of a struggle. Kung halimbawa ako, galing ako sa optics, pure optics. So kung mag-integrate, if you want to survive, you have to i-incorporate mo talaga yung AI, incorporate mo yung quantum. So, parang babalik ka sa start. Kasi kailangan aralin mo yung mga yan, di ba? You have to understand how you can ipasok mo yung field mo sa emerging fields. So, it's a Parang good, after challenge. after ilang years mong mag-aral para mag-specialize, kailangan mo ulit mag-aral ng Oo. bago. So magre-reset ka ulit. Oh, it's as if the learning never stops. Kaya yung education natin, ibalik ko rin sa education natin na kung pa pwede. The way we assimilate and the way the situation is happening, dapat focus. Yung atin masyadong broad, tapos we're taught the basic things in life, pero hindi na advance na basic na lang. So dapat sabi niyo nga kailangan maipasok yung education na hindi naman sa tayo. Medyo may challenge lang tayo sa education sa mga sa physics, sa engineering, yung ganyan. No? All right. Thank you. Thank you so much, Doc. Yeah. Okay, salamat din. So, once again, thank you, Doc, sa pagsama sa amin dito sa podcast, and especially, of course, for supporting the Liknayan podcast too. Salamat. So thank you, and thank you sa mga viewers ng aming episode. Sana na-engage namin kayo sa usapan tungkol sa scientific maturity, photonics. Abangan yung susunod pa naming mga episodes, imposter syndrome, others. Madami pa kaming gustong i-share tungkol sa behind the scenes ng physics sa Pilipinas and everywhere. So thank you sa panonood ng aming episode at abangan niyo pa ang mga susunod.